Samantala, earthquake swarm ang tawag sa magkakasunod na lindol na nangyari dito sa Batangas. Ayon po yan sa PHIVOX. Narito po report ni Jamie Santos. Biglang pinagsasara ang mga stall sa mall na ito sa Lipa, Batangas ng lumindol. Maya-maya, biglang tila may bumagsak at namatay ang ilaw. Ang kumukuha ng video, mabilis na tumakbo palabas kasamang iba pa. Ang CCTV naman ng Batangas City LGU, umalog at makikitang tumigil ang ilang sasakyan. Ayon sa PHIVOX, earthquake swarm ang nangyari sa Batangas. Parang suntok ni Fernando po. Nakita niyo na sumuntok si Fernando po? Yung maraming sunod-sunod. Hindi po suntok ni Manny Pacquiao na isang biglaan lang. Mas matindi po yon, killer po yun. Normal lang daw ito dahil sa dahang-dahang pagkilos ng isang local fault sa lugar. Ang magkakasunod na lindol, wala ring dulot na tsunami. Paglilinaw ng PHIVOX, ang paggalaw ng fault sa Batangas, walang epekto sa West Valley Fault, na kung gumalaw, maaring magdulot ng malakas na lindol sa Metro Manila o yung tinaguriang The Big One. Pero kung magkaroon man ng sunod-sunod na malalakas na lindol sa Metro Manila, handa ba ang mga tao? Aware na aware mga tao pero marami pa rin kailangang matuto at parang sanayin ang sarili. Kaya nga importante yung mga earthquake drill. Pangalawa is, handa bang rumesponde ang mga tao, ang komunidad, ang local government, ang national government sa tulong ng private sector. Paalala ng ahensya, kapag may pagyanig, hindi dapat magpanik. Mag-drop, cover at hold, at lumayo sa mga bagay na pwedeng bumagsak at mabasag. Delikadong tumakbo o lumikas habang may pagyanig. Dapat ding handa at matibay ang mga istruktura. Ayon sa isang urban planner, napapanahong aralin at markahan kung nasaan eksakto ang mga fault line. Magkaroon na ng structural audit, architectural audit, and retrofitting. Lahat ng buildings na pwede mag-collapse. Markahan yung mga gusali na vulnerable. Siguro sabihan na yung mga may-ari na lumipat na o reconstruct their building. Jamie Santos, GMA News.